Minsan yung mga taong inaasahan natin na magpoprotekta sa atin, ang siya pa mismong mananakit sa atin. Kuya Allen, ako po si JD. 30 years old na ngayon. Pero ang kwento ko po ay naganap nung mas bata pa lang ako. Payak lang po ang pamumuhay namin sa probinsya. Tindera sa palengke ang aking ina at pedicab driver ang aking ama. Bata pa lang kami ay sinani na ako sa mga gawaing bahay. Kaya bago pumasok ay inaayos ko ng lahat ng mga kailangan namin. Mula sa almusal, baon, at sumasama na din ako sa pagbubukas ng tindahan ng mama ko sa palengke. Ganito palagi ang araw-araw na gawain ko sa buhay. Simple lang, pero kontento na rin ako kahit na hindi ko maranasan ang ordinaryong buhay gaya ng ibang kabataan. Bahay, palengke at paaralan lang ang ikot ng mundo ko. Wala pagkabata ay hindi na normal ang pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko. Inaasahan kasi nila na babae ang magiging anak nila, kaya lahat ng laruan at gamit ko ay pambabae. Panglima sana ako kaso namatay yung pang-apat na kapatid kong lalaki pagkapanganak pa lang nila. Kaya imbes na palakihin nila ako bilang lalaki, ay para akong babae. Kuya Allen, mukha akong babae. Makinis ang balat, balangkinitan ang aking katawan. Marami ang nagsasabi na mukha raw akong babae o mas mukha akong babae kumpara sa mga tao sa barangay namin. High school pa lang ako nang simula akong ligawan ng mga lalaki. Kaso lahat sila ay di ko pinapansin. Sa totoo lang, Kuya Allen, mahirap ang buhay ko. Madalas nagkikipag-away ako pag tinutokso akong bakla ng mga kababata ko. Pero imbis na kampihan ay pinagagalitan pa ako ng magulang ko. Sa kabila nito, hindi ko naranasan na magalit sa kanila dahil alam kong takot lang sila na mawala ako kung sakaling magiging lalaki din ako gaya ng mga kapatid ko. Isang araw pagkatapos maluklok ang mga bagong opisyal sa barangay namin, ay nakilala ko ang bagong kapitan namin, si JR. Nasa 48 years old na siya, samantalang ako naman ay 18 pa lamang noong mga panahon na yon. Gwapo si Kapitan JR. Sa edad niyang ito ay aakalain mo na 30s pa lang siya. Matipuno ang katawan at nasa 5'6" ang height niya. Magiliw ito sa akin at halos palagi niya akong binabati at nililibre ng pagkain. Wala namang problema sa asawa at 2 anak niya ang pagiging malapit niya sa akin. Alam naman kasi nila na lalaki ako at bunsong kapatid lang ng turing nito sa akin. Hindi ko alam kung bakit mula nang makilala ko siya ay tila lumambot ang aking pagkatao. Para bang lagi ko siyang hinahanap-hanap at palagi ko siyang gustong makita. Dinalasan ko ang pag-uwi ng umaga upang magtambay sa barangay hall para magpatulong sa mga assignments ko sa konsehal namin na si Gerard. Kapatid siya ni Kapitan JR. Nasa 5'8" ang height nito. Hindi kagwapuhan. Gym build ang katawan at malakas ang dating. Teacher din ito sa school kung saan ako nag-aaral, pero kahit na si Councilor Gerald ang kasama ko, kay Kapitan JR pa rin nakatutok ang atensyon ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umulan ng napakalakas at walang masakyan, kaya ginabi na ako ng uwi. Mga 10:40 na ng gabi nang makarating ako sa boundary ng barangay namin. At sa kamalas-malasang pagkakataon, nahuli pa ako ng patrol ng pulis at dinala sa barangay hall. Dito ay binili nila ako na
Doon muna ako hanggang sa umaga. At abisuhan ng magulang ko na nasa barangay lang ako. Ayos lang naman sa akin at sa mga magulang ko na sa barangay hall muna ako. Kilala naman nila si Kapitan at ayaw din naman nilang magkaproblema ito sa mga pulis dahil sa akin. Masaya ako dahil kausap ko si Kapitan JR sa barangay hall. Madami itong kwento na nakakatawa. Kahit na alam kong yung iba sa mga sinasabi niya ay hindi totoo, ay nagpapasalamat na lang din ako dahil binibigyan niya ako ng pagpapahalaga. Umalis na yung ibang mga konsehal at yung ibang tanod naman ay nagro-ronda kaya kami lang ni Kapitan at yung isang tanod na si Aris ang kasama ko. Malamig na ang gabi kaya sinabihan ako ni Kapitan na pumunta sa may likuran ng barangay hall. May tulugon kasi doon para sa mga tanod. Kaya doon muna daw ako magpalipas ng gabi. Dahil sa pagod at antok, ay sumunod na lang ako at natulog na kaagad. Kahit na gusto ko pa sanang makasama si Kapitan. Hindi naman ako nahirapang makatulog dahil malambot ang higaan dahil sa kutsyon at malamig pa ang panahon. Mga 2:00 ng madaling araw nang maramdaman ko na parang may kung anong nangyayari sa bibig ko. Pagkadilat ko, nagulat ako nang makita ko si Kapitan sa harapan ko. Tatayo sana ako ngunit nahawakan ni Kapitan ang ulo ko at ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit tila naging alipin ako ni Kapitan JR sa mga oras na yon at nagpaubaya sa kanya. Magmula noon, Kuya Allen, naging alipin na ako ng pagkakasala. Tuwing Biyernes ng gabi ay nagpapaalam ako sa magulang ko na sa barangay ako matutulog. Dinahilan ko lang na bilang pasasalamat ko na rin sa magandang pagkikisama sa akin ni Kapitan. Pero linggit sa kaalaman nila ay may namamagitan na sa amin ni Kapitan JR. Ngunit gaya nga ng sabi ng iba, walang lihim ang hindi nabubunyag. Biyernes kasi ng gabi, akala namin ay wala lang tao sa barangay hall kaya sinimulan na namin gawin ang mga bagay na yon. Habang naghahalikan kami ay biglang bumukas ang pinto at ang ilaw sa silid. Dito gulat na gulat kami na makita namin ang kapatid niyang si Gerald at si Jason. Anong ibig sabihin nito, Kuya JR? Magpaliwanag ka nga, nasabi ni Gerald. Ano kasi, hindi namin napigilan ang init ng katawan namin. Pasensya ka na, tol. Ang sabi naman ni Kapitan. Kap, kailan niyo pa sinimulan gawin ang mga bagay na yan? Sagot naman ni Jason. Noong nakaraang linggo lang. Ang sagot naman ni JR. Kaya ba madalas pag Biyernes dito kayo natutulog? Sabi naman ni Gerard. Hindi ako makakibo habang nag-uusisa sila Gerald at Jason kay Kapitan. Nasa isang skulok lang ako habang tulala at nakikinig lang sa usapan nila. Takot ako na baka masira ang reputasyon namin ni Kapitan at pati mga pamilya namin ay madamay pa. Kaya pilit kong nilakasan ang loob ko at lumuhod sa harapan ni Gerald at Jason at nagsimulang magmakaawa.
Sir Gerard, Jason, pasensya na po kayo. Please, gagawin ko po ang lahat. Huwag niyo lang pong ipagkalat ang nakita ninyo ngayon. Ang sabi ko. Nagtinginan sila Gerald at Jason tsaka ngumiti. Hindi ba sabi mo gagawin mo lahat para lang ilihim namin ang nakita namin? Sabi ni Gerald. Tumingin ako kay Kapitan JR at nang ngumiti ito ay saka pa lang ako sumagot. Sige po, papayag po akong gamitin nyo hanggang gusto nyo. Basta ilihim lang po sana natin ito. Ang sagot ko. Inalis na nila ang suot nila at saka naupo sa mahigaan. Buong magdamag nila akong ginamit. Saritan sila sa aking katawan. 5 AM na nang tigilan nila ako at nagpahinga na kami. Pagkatapos ay maglinis at magbihis. Umuwi ako sa bahay ng puyat at pagod. Pero sulit naman sa saya dahil sa karanasan ko sa 3 lalaki. Mula noon ay ginawa na nila akong parausan basta may pagkakataon at walang pinipiling lugar. Basta tinawag ng laman, sumisige lang at hindi na ako tumatanggi pa. Hindi ko naman napabayaan ang pag-aaral ko. Bagkus mas pinagbuti ko pa at nakatapos ako bilang isang valedictorian. Nagtuloy-tuloy pa rin ang mga nangyayari sa amin hanggang sa makapagtapos ako ng kolehiyo at maging CPA. Dahil na-destino ko sa main branch ng isang bangko, naging bihira na rin akong makauwi sa bahay. Naging maayos na rin ang buhay ng pamilya ko. At kahit na wala nang nagaganap pa sa amin sa barangay, ay naging mabuti naman ang samahan namin at nanatiling lihim ang mga kaganapan sa amin. Nagsimula ako ng bagong buhay sa Maynila pagkatapos kong maging isang certified public accountant. Nakapagtrabaho ako sa isang bangko. Naging mahirap man sa akin na magsimula, pinilit kong kayanin. Nag-focus ako sa aking trabaho at sarili upang makalimutan ko ang karanasan ko kay Kapitan. Ngunit tila ba dependent na ako sa tawag ng laman at lubusan ko nang hinahanap-hanap ito. Isang gabi habang pabalik ako sa unit ko, ay may nakasalubong akong 2 pulis. Sila ay sina Patrolman Kyle at Gabriel. Magkapatid na pulis na naka-assign sa station malapit sa bahay na tinitiran ko. Ang lakas ng dating na magkapatid na pulis na ito. Gwapo at macho ang pangangatawan, kaya dahil sa hindi ko na napigilan pa ang sarili ko, ay bumuo agad ako ng plano kung paano ko sila makukuha. Kumana ang pagkapilyo ko at kunwari ay natapilok ako at hirap lumakad. Hindi naman ako nabigo at nakuha ko ang atensyon nila at inalalayan nila ako papasok sa bahay ko. Pagpasok namin ay inupo muna nila ako. Boss, may ointment ka po ba? Para naman malagyan ko itong paa mo. Ang sabi ni Kyle. Naku, hindi na, nakakahiya. Baka makaabala pa ako sa inyo. Sabi ko naman. Hindi, tapos na ang duty namin. At may dinaanan lang kami sa tindahan sa baba. Sabi naman ni Gabriel. Ganun ba? Sige, maupo muna kayo at kukunin ko. Ang sagot ko naman. Pumasok ako sa kwarto at nagbihis ng shorts na maiksi at sando.
upang magpapansin at maipakita ang makinis at maputi kong kutis at magandang kurba ng aking katawan. Pagkalabas ko ay kunwari nalagyan ko na ng gamot ang pako. Mga boss, nalagyan ko na ang pako ng gamot. Salamat sa inyo. May gusto ba kayong kainin? Ang tanong ko. Wala, pero parang ikaw ang gusto namin pakainin eh. Ang sagot ni Kyle. Oo, kaso baka may kasama ka dito na makakita at mainggit pa. Sabi naman ni Gabriel. Ay wala, ako lang naman mag-isang nakitira dito. Ang sagot ko naman. Pagkasabi ko nito ay agad naman sila nagtinginan at ngumiti. Tumayo sila at lumapit sa akin. Hindi na ako nagpakipot pa at agad na akong lumuhod sa kanila. Matapos ang mga oras na yon, salamat sir. Ang sabi ko. Wala nga naman. Ang galing mo eh. Kaso, parang gusto ko pa eh. Parang bitin. Pwede bang umulit pa? Ang sabi ni Gabriel. Oo naman, hanggang gusto nyo. Ang sagot ko. Naglinis muna ako ng muka habang sila naman ay naupo sa sopa. Lumapit ako sa kanila at kaagad lumuhod ulit sa harapan nila. Hindi natapos doon ang ginawa nila sa akin. Kinabukasan paggising ko, wala na ang 2 pulis at tanging isang sulat sa salamin ang nakita ko. Sa sulat nakalagay ang mga salitang salamat at sana maulit muli. Nakalagay din doon ang contact number nila. Lumipas ang mga araw at tuwing Biyernes ay sinusundo nila ako sa bangko at sa bahay ko sila nagpapahinga. Dito ginawa nila akong parausan at alipin sa kama. Walang responsibilidad sa isa't isa, pero parehong nakikinabang sa tawag ng laman. Tumagal din ang ganong setup namin. Hanggang tila ba nakaramdam ako na parang nagsasawa na ako sa ginagawa namin. Kaya kinausap ko sila at maayos naman naming tinapos ang ugnayan namin. Mga ilang buwan ko ding ipinahinga ang katawan ko mula sa ilang buwang pagpapaligaya sa 2 pulis. At napagpasyahan ko ng humanap ng seryosong relasyon, yung tipong hindi iikot sa kamunduhan lamang. Habang nasa bangko ako ay dumating ang area supervisor ng bangko namin at dito pinakilala niya sa amin ang bagong branch manager namin na si Joshua. Mabait ito at malaanghel ang mukha. At ang katawan nito ay parang inukit ng isang sculptor sa ganda at pumaga sa height nitong 5'11". Hindi ko alam kung bakit ang lakas ng tama nito sa akin. Pero ayoko naman magkaproblema sa trabaho lalo na at manager pa namin mismo. Pilit kong iniwasan ng manager namin pero tila ba kusang gumagawa ng paraan ng mundo upang paglapitin kami. Nalaman kong sa tapat ng bahay ko lang siya nakatira at halos araw-araw niya akong sinasabay sa pagpasok at pag-uwi. Minsan gamit ang kotse ko at madalas kotse niya. Naging malapit kami sa isa't isa. Alam naman namin na pamilyado na ito at nasa probinsya lang ang mag-ina niya. Ngunit may isang hindi inaasahang kaganapan ang nangyari nang kinailangan niyang mag-overtime upang gumawa ng auditing. Kaya nagpresenta na akong tulungan siya.
Dahil wala naman kaming kasama sa mga apartment namin, kaya hindi nag-isip ng kung ano-anong mga kasama namin. Friday nights pa naman yun, kaya wala rin gustong mag-overtime. 2 a.m. ng araw ng Sabado, nang matapos kami sa pag-audit ng mga forms namin sa branch. Sabay kaming umuwi. At dahil sa pagod ay sa bahay ko na lang siya nahiga. Hindi ko alam kung bakit. Kahit anong iwas ko ay natutokso akong gumawa ng masama sa kanya. Kaya hinawakan ko ang buhol niya habang pinagmamasdan ang mukha niya. Nang gumalaw ito ay tumigil ako sandali at nagulat ako nang sabihin niyang, "Oh, bakit ka tumigil? Tuloy mo lang ang ginagawa mo." Ang sabi nito. "Sigurado ka ba, sir?" Ang sagot ko. Tumango siya. At dahil dito, nagkalakas na ako ng loob at sinimulan siyang halikan. Tatlong beses namin inulit ang pagpapaligayang yon. Hanggang kinaumagahan ay umuwi na ito sa bahay niya. Mula noon ay tuloy-tuloy na ang relasyon namin. Lihim sa mga katrabaho namin ang ginagawa namin. Hindi rin nagtagal ay napansin ko na tila ba nagbago si Joshua sa akin. Nagsimula ito nang dumating ang isang babae na nagmula sa ibang branch. Dito ako nagduda at nag-imbestiga. Nalaman ko na si Joshua at yung babae na nagpapaligaya sa isa't isa. Kaya tinapos ko na ang relasyon namin. Hindi rin naman nagtagal nang mahuli si Joshua ng asawa niya nang bigla itong dumalo sa kanya sa bahay at naaktuhan din na magkatipan sila ng babae. Naalis ito sa posisyon niya at ako naman ang na-promote bilang kapalit niya. Mula noon at hanggang ngayon, hindi na ako pumasok sa isang relasyon dahil takot na ako sa commitment. Pero pag may tawag na laman at may pagkakataon, ay tumitikim ako at nagpapaligaya rin. Hanggang dito na lamang, Kuya Allen. Nagmamahal, JD.